Wala ka po na moral authority to speak about corruption. Lalabanan mo yung korupsyon kaya tumatakbo kang senador. Malabo po. Sumasagi sa isipan ng ating mga mamamayang Filipino kung paano po kayo natanggal sa gabinete ng ating Pangulong Bongbong. Ang naalala po yung sumingaw na kwentong for sale na appointments. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi dito mga kababayan sa balita ng People's Tonight, si Atty. Vic Rodriguez daw nagpakawala ng bomba laban sa Palasyo Malacanang. Yan na niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo. Normal po, kasi si Vic Rodriguez po, unang-una, bleeding heart. Nasipa po, mga kababayan. Hindi pa nga po, ilang buwan pa lang, as Executive Secretary ng ating Pangulong Bongbong, nasipa agad. Siyempre, masama ang loob. Sumingaw kasi po yung for sale. Ngayon, nagkakandidato. Mga kababayan sa pagkasenador sa ilalim ng grupo ni Digong, malabo man pong manalo. Sabi nga natin, wala sa radar ng mga botante, kaya siguro ini-intensify niya yung atake para at least makilala. Kilala naman siya kasi nga naging executive secretary at dating abogado ng ating Pangulong Bongbong. Kaya lang nasira agad. At saka, yung mga Duterte po, malabo ang yung mga kandidato ni Digong. Lumubog na kasi yung popularity ng mga Duterte. Mamaya mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung Kalye survey. Hindi nga mga lahati, nagpa-Kalye survey. Tinanong mga kababayan sa Kalye survey, kahapon lang Kalye survey, PBBM versus Sara Duterte. Kung kanino mas nagtitiwala, kay Sara o kay PBBM. Si Sara 27, yung ating Pangulong Bongbong Marcos 108. You see? So yung kinakampiyan ngayon mga kababayan ni ginaaniban ni Vic Rodriguez, sinking ship. Kaya nga yung mga dating kaalyado niya, mga kababayan, nung presidente pa si Digong, yung mga kaalyado ng mga Duterte po, nagsipagtalunan na, kasama na po sa alyansa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sila-sila na lang, sila na lang yung naglulukuhan. O ngayon, in-interview si Atty. Vic Rodriguez. Kasi diba halalan 2025, in-interview sa GMA. Siniraan po yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Umatake tungkol sa korupsyon sa administrasyon. Wala ka po na moral authority to speak about corruption. Lalabanan mo yung korupsyon kaya tumatakbo kang senador. Malabo po. Sumasagi sa isipan ng ating mga mamamayang Filipino kung paano po kayo natanggal sa gabinete ng ating Pangulong Bongbong. Ang naalala po yung sumingaw na kwentong for sale na appointments. Nang sabi sa mga narinig natin, umaabot sa 50 million. Yun po yung mga sumingaw. Kaya sabi, yun ang rason kung bakit nasipa as Executive Secretary itong si Atty. Vic Rodriguez. Hindi man niya ina-address yung sumingaw noon na issue. Kung ano-anong kwento yung kanyang pinalalabas, nililihis. O ito na ngayon ang kwento mga kababayan. Yan Atty. Vic Rodriguez nagpakawala ng bomba versus Malacanang. Anyway, i-share ko po sa inyo kung ano tong kwento. Sabi ni Vic Rodriguez daw, di ko man kasi napanood yung halalan 2025 ng GMA. Pinagsasalita yung mga kandidato sa pagkasenador. At si Vic Rodriguez ang isa sa mga naimbita. So sabi niya,
Hindi ko na masikmura ang korupsyon, kaya't ako ay umalis sa Malacanang, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anong hindi mo masikmura nang ikaw po ay mawala, sumingaw yung for sale? Korupsyon yung nilalabanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya po kayo natanggal. So kung korupsyon ang dahilan, ano yung moral ascendancy ninyo, moral authority to speak about corruption? Di ba nakakaya ang ganon? Kaya sabi ng mga nakarinig na mga Marcos supporters, grabe naman anya kakapal nitong si... You have the nerve, you have the gall to speak about corruption. Na corruption nga yung nilabanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang kayo po ay matanggal. Di ba? Ayaw pa intulutan yung korupsyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon sinasabi mo, umalis ka dahil sa korupsyon. Hindi ka umalis, pinaalis, kaya lang pinagtakpan ka pa rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siyempre, kahit papano naging magkaibigan kayo. Pero sa tingin ko, dahil sa ginagawa mo ngayon na walang tigil sa paninira sa ating administrasyon, dahil kumakandidato ka sa pagkasenador sa linyada ng mga Duterte, baka hindi na makapagpigil, bitawan hindi lang bomba, kundi tomahawk. Para niya Mr. Maravillas, yung typhoon missile ng Amerika. Ang bitawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, laban po sa inyo, hindi lang bomba, ordinaryong bomba. Pero itong sinasabing bombang binitawan laban sa palasyo, paso po itong pasong explosive. Kung sa rebentador po, hindi nga masabi nating rebentador, watosi lang. Watosi. And sabi rito, sa ginanap na senatorial candidates face-off sa GMA News Network kahapon ng gabi, muling binatikos ng dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang administrasyon dahil sa umano'y lumalalang katiwalian sa gobyerno. Sabi ni Vic Rodriguez, kaya nila ako tinanggal dahil sa sama ng loob nila, kwento ni Rodriguez. So aminado ka na tinanggal ka? Di ba sabi mo noon, nag-resign ka? Yan yung statement po ninyo. O yan yung mga balita, Rappler. Vic Rodriguez resigns as Executive Secretary, ABS-CBN. Executive Secretary Vic Rodriguez resigns, sabi ng Palasyo. Yun din yung sabi mo, di ba? O ito yung report ng ABS-CBN. President Ferdinand Marcos Jr., longtime lawyer and spokesperson Vic Rodriguez has resigned from his post as Executive Secretary, Malacanang confirmed on Saturday. Yan yung report nung published September 17, 2022. We confirm reports that Attorney Vic Rodriguez has stepped down as Executive Secretary, sabi ng tanggal din na Press Secretary na si Trixie Cruz Angeles, na ngayon nasa kampo na rin ng mga Duterte. You see? In a Facebook post, Rodriguez said he will continue serving in the government as Presidential Chief of Staff. He thanked Marcos for the opportunity to hold the little president post for nearly 3 months. I have asked permission to step down as Executive Secretary. There is nothing more rewarding than answering the call to serve the country. A rare privilege niya not extended to all but was given to me by the President. He also said he also wanted to spend time with his family. Equally valuable, sabi po niya, equally valuable, however, is to witness firsthand your young family grow and evolve into how every parent would wish them to become, and they most need me too, sabi po ni Atty. Vic Rodriguez. So ibig sabihin po,
Yang post niya mga kababayan noong 2022 na nag-resign siya, hindi man totoo kasi sinungalingan. Hindi siya pala nag-resign. Tinanggal pala siya. Yan ang sabi niya ngayon. Yan Kaya nila ako tinanggal dahil sa sama ng loob nila. So sinungaling siya, mga kababayan. Kung nagsinungaling siya noon, bakit natin siya paniniwalaan ngayon sa sinasabi niya na tinanggal daw siya dahil sa sama ng loob? Sama ng loob nila. Madaling sabi, paano natin paniniwalaan ang isang sinungaling? Sa bagay nga sila. Bagal nga siya na sumama sa mga Duterte na mga sinungaling di. Diba? Inadmit niyan ngayon, mga kababayan, tinanggal pala siya, pero noon ang sabi, nag-resign. Nag-resign daw siya. Pero kami, alam namin, mga kababayan, na siya tinanggal talaga. Kaya nag-resign. Parang si Trixie Cruz Angeles din, yun ang nangyari. Hindi na na-reappoint, umalis na lang. Diba mga kababayan? Ganun lang. Sabi ni Rodriguez dito. Sabi dito sa kanyang sa sinabi niya. Sinabi ni Rodriguez na nagdesisyon itong magbitiw bilang Executive Secretary ni PBBM noong September 2022 ay dahil hindi ko nagusto ang kanilang tinatahak. Hindi mo gusto o hindi ka gusto ng ating Pangulo kasi sumingaw nga yung for sale. Masisira yung administrasyon, 3 months pa lang, may sumingaw na for sale na mga appointments. Ano ba ang totoo, Vic Rodriguez? Kaya mahirap sa aming maniwala sa mga kwento mo. Kasi yung mga kwento mo po, kontra-kontra. Sabi mo noong 2022, nag-resign ka. Ngayon, tinanggal ka pala. Inadmit mo na ngayon na tinanggal ka. Sabi dito sa report ng Tonight, People's Tonight, ibinulgar din ni Rodriguez na pinipuwersa rin siya ng Malacanang na aprobahan ang ilang mga inirekomendang personalidad sa mga ahensya na itinuturing na tradisyonal na gatasan sa katiwalian. Malabo po yung statement po ninyo. Kaya sabi niya rito, hinihingi nila sa akin nung ako ay Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC. Gawin ko silang chairman ng PAGCOR. Gawin ko silang chairman ng PCSO. At gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission, banat ni Rodriguez. Bakit ikang gagawa na chairman ng Commission on Elections at iba pang mga opisina? Hindi ka man po presidente para ikaw ang mag-aproba? Tama, assuming ka masyado. Hindi ikaw ang mag-aaproba niyan. So, paano pinipilit ka na aprobahan yung appointment ng Commission on Election Chairman, PAGCOR, PCSO, at Civil Service Commission? Saka yung pag-appoint, that is part of the power ng Presidente, hindi ng Executive Secretary. Paano kayo mag-approve? Ang mag-approve po ng appointments ng Presidente, ng mga commissions, tulad ng COMELEC, base po sa batas, yung Commission on Appointments, abogado po kayo, naging nakakaya ito mga statements po ninyo. Wala kayong power as Executive Secretary na mag-appoint, ni mag-approve ng appointment. Sa Commission on Appointments siya, the chairman and the commissioner shall be appointed by the President with the consent of the Commission on Appointments. Paano ikiklaim mo na pinilit ka na aprobahan? Ngayon sabi dito niya, pinipuwersa rin niya, pinipuwersa din daw siya ng Malacanang na aprobahan ang ilang mga inirekomendang personalidad sa mga ahensya na itinuturing na tradisyonal na gatasan sa katiwalian. Hinihingi nila sa akin nung ako ay Executive Secretary na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin silang chairman ng PAGCOR, gawin silang chairman ng PCSO at ng Civil Service Commission. Malabo po. Wala yun sa poder po ninyo as Executive Secretary.
Yes, sabi dito sa report ng People's Tonight, bagamat walang pinangalanan, sinabi ni Rodriguez na tinanggihan niya ang mga inirekomendang personalidad dahil hindi sila kwalipikado sa pwesto na naging dahilan upang siya pag-initan sa palasyo. Mas kapanipaniwala po Atty. Vic Rodriguez yung sumingaw na for sale. At saka, malinaw po na nagsinungaling ka. Ang sabi mo, noong 2022, nag-resign ka. Yun pala, sabi mo rito, tinanggal ka. Galing mismo sa bibig mo. Kaya nila ako tinanggal dahil sa sama ng loob. So alin yung paniniwalaan namin kasinungalingan mo? Paano kami maniniwala sa kwento mo na kontra-kontra ang mga statements mo? Hindi mo ba nire-review yung mga statements mo noon? Tapos yung mga sinasabi mo ngayon? Dahil sa galit mo sa Palasyo Malacanang sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi 3 months lang, sinipa ka na sa pwesto. Ngayon, tatakbo ka sa pagkasenador kasi gusto mong labanan yung korupsyon. Paano mo lalabanan yung korupsyon? Na mismo kwentong korupsyon ang sumisingaw nung ikaw po ay masibak as Executive Secretary. So paano kami maniniwala sa iyo, Vic Rodriguez? O ngayon, mga kababayan, tumali sa line-up ni Digong sa pagkasenador. Wala na po. Wala nang impluensya kasi pabulusok na po ang popularity ng mga mamamayang Filipino sa mga Duterte. Lalo kay Sara. Yan ang lumabas po sa Kali survey. Yan Sabi rito, President Marcos won a landslide win 4 to 5 times ahead to Duterte's who lost in Kali survey. The President obtains 105 votes while Duterte carrying 29 votes only. This survey proves that SWS in Pulse Asia favoring Marcos is true and no bias. Yan po yung lumabas sa Kali survey. Pakinggan natin yung porsyon ng pa-survey mga kababayan. Bakit po? Napakaganda nga, tingnan mo ang bansa. Ganda. Lahat dito puro BBM. Lahat dito sir BBM? Karamihan. Pilipinas sir, kanino kayo mas matiwala kayo? Kay BBM? Dito na ako. BBM? Sir, kayo sir, pwede po maabala, saglit lang 5 segundo. Bilang kapitenyo po sir, sino mas pinagkitiwalaan nyo? Si BBM o si Inday Sara? Opinion nyo po bilang mamamayan sir? Ayaw nyo pa sumagot sir? Pero gusto ko lang si Marcos. Marcos pa rin. Dito sa harapan, puro Marcos eh. Si Marcos. Ikaw sir, sino mo? BP Sara o Bongbong Marcos? Bilang Pilipino, opinion. Siyempre, presidente natin. Siyempre, presidente. Supportahan yung nangunguna po. Salamat po, salamat. Ang ganda ng sagot na sir. Pilipino, sino mas pinagkakatiwalaan nyo? Si Pangulong Marcos o si BP Sara Duterte, sir? Opinion nyo po bilang kapiteng nyo. Marcos po, sir. Salamat po, Marcos po si sir. Thank you. Kasi sa totoo lang po, hindi po ako sa politika. Pero opinion nyo po bilang Pilipino. Kahit hindi po kayo butante, yung opinion nyo lang, tiwala. Kanino kayo mas matiwala? Ako po kay Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po kay ma'am. Kayo po. Ang dami po kasing loophole, so... Sa po kayo tiwala sa kanilang dalawa? Opo. Kasi meron din po kami points doon sa ganyan eh. Feel ko po kasi dapat po ang ipalit sa gobyerno lang. Ang ganyan lahat. Ito lang bago. Pwede, no? Tsaka po yung bago kakandidato ngayon. Ay, natanong ko kayo ma'am. Since nasa nabanggit niyo yun. Tumatakbo si Kiela mas Diwata. Si Diwata tumatakbo na. Siya, boboto. Yan po. 108 kay PBBM, 27 lang kay Sara. So ganon karami ang may tiwala mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong kaysa kay Sara Duterte. So na-validate po sa Kali survey yung mga result ng surveys sa sa naginawa ng Pulse Asia at sa kanang SWS. Kaya pag dumikit ka sa mga Duterte, kandidato ka, malamang sa malamang kung ikaw ay tatakbong senador tulad ni Vic Rodriguez, inidoro. Talo po. Kaya nag-iingay si Vic Rodriguez para mapansin ng ating mga mamamayang Filipino na may kandidatong Vic Rodriguez. Alam naman ng mga tao na kandidato ka po, attorney, kaya lang may desisyon na yung mga mamamayang Filipino na pagkaalyado ng mga Duterte, hindi nila iboboto. Isang tambak na mga sinungaling tulad po ninyo. Sabi ninyo,
nag-resign kayo, tapos tinanggal pala kayo. Ayan, I have asked permission to step down as Executive Secretary. 2022 to. Tapos ngayon sasabihin ninyo, kaya nila ako tinanggal dahil sa sama ng loob. Nalaga niya, Mr. Maravillas, ang isda sa bibig na, nahuhuli sa bibig. Pag sinungaling po, sigurado pong mahuhuli sa bibig ang sinungaling. Tingnan ninyo, siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili. Tama po, pinahamak niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga kontra-kontra. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.